isa po ako sa biktima kahapon sa Malud-Balod, Tigaon, Camarinesor, na nakita po talaga yung mga karahasang ginagawa ng sundalo na talaga pinapatunayan na sila ay nambubugbog, nangangahulugan na sila ay lumalabag sa karapatan pang tao. Yung nangyari sa akin bilang biktima, hinalungkat nila yung bag ko at tinignan yung buong katawan ko kung wala daw akong patalim o walang dalang baril. Kinuha nila yung notebook ko para nakuha nila yung notebook ko na naandun yung mga record ng tao na mga coordinator ng Anak Pawis. Bigla akong hinaltak ng isang militar sa ng sasakyan ko. Tapos nung makababa ko pinagbubugbog po ako. At pagkatapos noon, biglang kinuha ang lisensya ko. Pagkakuha ko ang lisensya ko, wala pa silang sa akin. Binugbog nila ako. Nakita ng mga masa na may kinukulata, may sinusuntok at may mga sinirang mga banners at mga flags ng caravan. At nung ako mismo, lalapit ako, sabi ko, eto yung papel, statement na ito lang ibibigay namin. Ang sabi sa akin ng militar, itinaas na ng kaunti ang baril at sabi niya, huwag kang lalapit, babariling kita. Well, ito yung kauna-unahang pagkakataon na ako ay matutukan at makasahan ng baril, no? Siyempre, sanay tayo sa mga rally sa Maynila na ang kaharap natin ay mga tranchon, mga pamalo ng pulis. Pero ito yung first time na mga kagawad ng Armed Forces of the Philippines nakatutok sa iyo ang mga mahabang at malakas na kalibre ng baril, no? At kami ay pinapirma. Ang nakalagay sa pinirmahan namin, ang usapan namin bago kami pumirma, gagawa lamang sila ng statement na naisole nilang lahat yung mga gamit at yung masa ay walang naiwan sa kanila. Pero nakalagay pa rin doon sa papel na walang nasaktan doon. Pero sa bahagi namin na nasa nego na wala kaming ibang kasama kundi nandoon sa loob ng isang oras at mahigit, pumirma kami doon dahil sa nasa kalagayan kami na under control at nasa vicinity kami ng military. Maraming nasaktan, maraming mga bata at ang mga sasakyan natin ay pinagtutubtob ng baril. Kami po ay nagpapaabot ng aming matinding pagkundina at pagtutol dito sa ginagawa ng military sa amin ngayon. Hindi lamang dito sa caravan na ito, dito sa Bicol, sa Bicolandia. Gayon din yung caravan ay sinasagawa ngayon kasalukuyan sa Mindoro at sa Southern Tagalog region na parehas yung sinasapit na kapalaran nila sa kamay ng mga military. So, tingin namin, ito ay kabahagi ng isang komprehensibong pagpaplano at aksyon na ginagawa ng gobyerno para i-discredit, para atakihin ang mga progressive party list organization. Siguro pamilyar kayo doon sa irresponsible allegation and statement ni Secretary Roberto Gonzales, no? Na gustong i-disqualify ng 6 na partidong ito. At the same time, inakusahang front ng National Democratic Front of the Philippines. So, tingin namin, itong ganitong irresponsible statement and allegation ay ginagamit ngayon ng mga kagawad ng Armed Forces of the Philippines para dahasin ang mga kasapi ng progresibong partido. Sa bahagi ng Gabriela, hindi rin tayo papayag na mawala ng boses ang ating mamamayang maliliit sa Kongreso. Marapat na kondinahin ang ganitong aksyon. At ito ay nagpapakita lamang talaga na ang Armed Forces of the Philippines is a reactionary army. Hindi sila ang tunay na hukbo ng mamamayan at lalong hindi tunay na hukbo ng kabataan. Sa bawat pandarahas na ginagawa ng Estado sa mamamayan, lalo na sa kabataan, lalo lamang natutulak ang maraming mga kabataan na magkaisa para ipaglaban yung kanilang mga demokratikong karapatan at interes. Kaya darating ang isang panahon na talagang lalong dadami ang mga kabataan na papanig dun sa tunay na hukbo ng mamamayan at lalabanan itong mga reaksyonaryong sundalong ito. Pagkabos na mga naninindigan para sa tunay na demokrasya at independensya kan sa tuyang nasyon. Dahil kita matakot sa atake kang militar. Matakot sunda